Ipinabubusisi sa Department of Public Works and Highways ang estado ng libo-libong flood control project sa buong bansa para alamin kung may problema sa mga ito. Kaugnay pa rin ito ng pagpuna ni Pangulong Bongbong Marcos na tila may nangyayaring korupsyon sa mga proyekto. Nakatutok si Joseph Moro. Itinurn over ni Budget Secretary Amenah Pangandaman kay Public Works Secretary Manuel Bonoan ang listahan ng abot 5,000 flood control projects sa buong bansa ngayong taon. Ang halaga, 346.6 billion pesos. May agam-agam si Pangandaman. Okay naman siya, di ba? It's a honest to goodness investment. Ito po lahat yun. Of course, yung iba, I'm sure baka okay. No? But, kasi may mga 5 billion, di ba? Hindi ko alam kung... Kaya pinabubusisi sa DPWH kung ano na ang nangyari sa mga proyektong ito. Kasama sa pinatitingnan ng abot 500 flood control projects sa Metro Manila na may halagang 37 billion pesos. Tinuos lahat yan sa Program Convergence Budgeting ng iba't ibang ahensya matapos iutos ng Pangulo na kalkalin ng estado ng mga flood control projects. Kabilang sa tiniyak ay walang doble-dobleng proyekto. Hindi ko sinasantabi na yun dun sa 346 billion, meron doon na mga talagang kinakailangan. Pero parang mas maganda po, kaya nga convergence, di ba? Mas maganda na naka-identify ka na ng mga big ticket at mataas ang value added na mga proyekto na pinagkakasunduan ng lahat ng ahensya. Pinag-usapan din ang pagbuo ng isang master plan para sa flood control sa Metro Manila. Kasi pag bumaha sa Metro Manila, akala ng ibang lugar, buong Pilipinas na po yung bumabaha. Yung mga LGUs naman, I'm sure they're very much willing to also provide funding, di ba? Dahil kanya-kanya mga LGU sa pag-upgrade ng mga 50 taon ng drainage system, hindi na magkakapareho ang sukat ng mga tubo. Ilan sa mga gustong gawin ng pamahalaan maglagay ng cistern o imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa sa ilang bahagi ng Metro Manila para doon pumunta yung tubig baha tuwing umuulan. Katulad na lamang ng cistern sa Bonifacio Global City na kaya mag-imbak ng lampas 20 milyong litro ng tubig o 8 Olympic-size na swimming pool. Ilan sa mga tinitinang lagyan sa ilalim ng Camp Aguinaldo Golf Course sa Campo Aguinaldo, Raas Sulaiman Park sa May Rojas Boulevard at sa University of Santo Tomas sa Maynila. Noong una daw po, hindi pa pumapayag yung UST. Pero dun sa meeting, narinig ko, pwede na, pumayag na daw po. Kasama rin yan sa mga mungkahi ng urban planner na si Architect June Palafox bukod pa sa pagpapalalim o dredging ng mga ilog. Sa 400 ilog sa bansa, halos 100 ang patay na. Nasa codes ng Singapore, I think even Manhattan, during heavy rainfall, you harvest the water. And then you can recycle the water or release it after the floods. Every barangay should have a rainwater harvesting. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.